Grabe, sayang. Hindi biro magpatay ko ng ganito. Tapos, may pala dito. May pala silang ginamit. Para saan yung pala? Dito kami sa may, hindi ko alam kung saang part to, pero kakain kami. Lumi muna kami, nilalamig kami. Cavite Highway. Sarap nito. Kain tayo guys, kain. Napakaganda dito sa kinainan natin. Ayan. Dito yan. Kaso palipad sana ako ng drone. Baka mahangin. Ganda naman bulaklak dito. Nakaka-relax. Tapos pangin ko dyan. Pababa. Maganda dito kung magpapalipad ka ng drone. Kaso mahangin. Baka tayo'y tamaan. Ganda ng maliwalas. Ganyan pala kalaki guys yung pakpak ng windmill. Laki pala niya, no? Laki. Ano nila na idadaan na dyan, no? Galing na mga driver Grabe, na sobrang laki. Yan yung pakpak niya. laki. May sariling sasakyan. Grabe yung pakpak yan. Paano niya napapaikot yan? Grabe, laki. Tapos umiikot lang sila dito sa may may sarili palang sasakyan guys ang windmill, no? Yan pakpak niya palang yan. Galing ng pagkagawa ng daan dito, no? Biniyak talaga sa gitna. Hindi ganun kataas, no? Mababa. Hindi tulad yan doon sa Mindoro. Baka yun, no? Baka ito na nga. Ha? Grabe yung nature guys. So, dito sa area na to, parehas yung puno. Tingnan mo sa taas. Parehas yung puno. Hindi yan tinanim po sa siguro yan tumubo. Parang sa Bagyo, no? Nakakatawa yung dinadaanan namin ngayon kasi walang tao. Wala talagang sasakyan na dinadaan dito. Tapos ngayon nagpababa ang dinadaanan namin puros bangin. Wala talagang sasakyan. Nakakatakot dito pag gabi. Yan.
Grabe guys. So nandito kami ngayon sa gitna ng kagubatan. Nadaanan namin yung isang bahay na tila ba iniwan na ng isang mayaman na investor. Nakakapagtaka, pagpasok pa lang namin dito, nag-ingayan na ang mga ibon. Parang may mga nakatira, no? Tabi-tabi. So bungad pa lang guys, mapapansin mo na yung bahay. Napakatahimik ng lugar at tila may mga nagbabantay. Grabe, sobrang tahimik. Hindi lang natin alam kung may tao sa loob, pero sabi dito daw paggabi may humihiyaw na isang babae dito mismo sa loob ng bahay na to. Isang babaeng nakaputi. So dito tayo nanggaling sa pababa at agaw pansin talaga sa amin itong area guys, kaya siguro iniwan na dahil napakadelikado, dahil mismo sa kabilang gilid ay bangin. Ayun, bangin. Grabe. Ano to? Nagbabantay siya guys, may nagbabantay. May bantay, ayan kakaibang nila lang, ngayon lang nakakita ng ganyan. So bangin naman kasi ito dito kakaiba, bangin. Pag dito pa lang yan guys, makikita nyo na dito. Yan yung area kasi pabulusok. Tapos makikita mo dito may dugo, mga halaman. Yan, yan, napakaganda ng mga halaman dito guys. May mga halaman, gaganda, puro halaman. Ibig sabihin itong area na to ay maganda noon, napakaganda. Pero bakit iniwan? At kapansin-pansin sa kabilang gilid, pakurbada, makikita mo na agad yung bahay. Ayan pakurbada talaga siya guys. So dito pa lang pansinin na yung bahay na to. At dito mismo yung sinasabi nila na may umiiyak na babae. Diba? Tabi-tabi. So ayan yung pataas. Nakakatakot. Iniwan na lang basta-basta dito guys. Tsaka delikado rin kasi once na hindi mo iwanan to, pag gumuho yung itaas, mababagsakan yung bahay mo. Delikado. May taas pala siya. Ito ayan, may taas. Tingnan natin. Delikado pala. Parang may nakamasid. Parang may nakamasid guys. Tingnan natin. Tabi-tabi. Ito po. Grabe. Iba yung pakiramdam ko dito sa bahay na to. Tabi-tabi po. Sarado. Ayan, may nakasulat ditong steel door. Tingnan nyo, ang galing ng pagkakagawa, napakatibay. Sinaong na talaga siya. So hindi na tayo makakapasok dahil may lock. At napakadelikado din dahil baka may mga elemento sa loob, saniban tayo. Silipin lang natin.
nakatira. Diba? Opo. Ito po. Parang may nakatira dito sa loob, guys. Diba? Grabe. Ang ganda. Ito po. Nasa taas siya. Napakadelikado to, guys. Po, ang ganda ng CR. Tao po, ganda ng CR niya, guys. Sayang iniwan. Oh, napakaganda. Sobrang ganda, guys, ng bahay na to. Milyon ang inubos. Pero grabe, tingnan nyo yung likod. May pataas pa siya. Sayang lang, guys, dahil yung mga ganitong bahay iniiwan na. Ayan o, may pataas. Ano kayang meron dito sa loob? Grabe, sayang. Sayang, guys. Ako'y kinakabahan. May taas siya. Tingnan natin yung taas, guys. Ito yung taas niyo, oh. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Sira-sira na. So, ibig sabihin, hindi biro magpatayo ng ganito. Napakayaman ng may-ari nito, guys. Oh, kinakabahan ako. Parang may mga nakatingin dito sa atin. Iba yung pakiramdam ko, guys. Parang yung loob ay may mga nakamasid nakatira dito sa loob, guys. Andito lang sila nakapaligid. May banga dyan, oh. Ito yung nakakatakot dito. May nakatira dito sa loob. As in. Parang may tao. Guys. Bigla akong kinabahan, guys, kasi kakaiba yung naramdaman ko dito sa area na to. Sa lahat ng napasok kong abandon na bahay, ito yung kakaiba. Talagang kakaiba talaga. Kakaiba talaga. Parang may mga nakamasid na
tao dito. So ililibot ko lang kayo dito sa isang abandon na mansyon. Tila kakaiba talaga yung area, guys. O tingnan, may tubig sa itaas. Ang tanong, may pulse sa taas. Ang maganda dito, guys, may pinaka pulse siya. Ayan yung pulse niya, oh. May pulse siya sa taas. Napakaganda ng area, pero iniwan na lang ng may-ari. Mayaman daw ang may-ari nito, isang investor. Sabi ha, isang investor. Tapos iniwan na lang nila bigla. Dahil nga may mga tao na nagbablog rin daw dito, na mapanood ko siya through YouTube. Bigla-bigla na lang na may mga umiiyak daw sa gabi dito sa bahay na to. Napakataas, oh. Tingnan mo. Napakataas at napakaganda ng area. Kasi may pulse siya. Hanggang dun sa taas. Oh. May taas siya hanggang dun. Guys, may mabahong amoy dito. Kakaiba yung amoy niya dito. Mabaho. Tingnan nyo. Yung bahay. Akyatin natin to dito. Kinakabahan ako. Ano kayang meron dito sa taas? 'Di ba? Sinong tao yung magpapatayo ng bahay sa gitna ng gubat, tapos iiwan niya lang? Hanggang taas, guys. Ayun, hindi natin mapupuntahan. Parang merong itinatago sa taas. Delikado na. Baba na tayo. Kinakabahan ako. Grabe, tingnan nyo. May pala dito. May pala silang ginamit. Para saan yung pala? Sa taas to. Grabe. Parang ginamit nila ito sa sa paghuhukay. Tsaka bungad pa lang kanina, nag-iingay na yung mga ibon. Pakinggan nyo, ingay ng ingay yung ibon. Tila may pahiwatig na may nakapasok sa lugar nila. Tingnan nyo yung bahay. Kinakabahan ako sa bahay na yan. Tila puro elemento yung laman ng loob ng bahay. Kasi tumataas yung balahibo ko. Tapos ingay pa ng ingay yung ibon. Grabe tudo ingay ng ibon. Ayan, oh. Mabaho dito yung part. Sobrang baho ng amoy. Grabe. Parang nabubulok na karne. Ayan, oh. May pinaka-pulse siya sa taas, pero napakadaming halaman. Baba na tayo. Guys, ang maganda dito, yung area sana tourist attraction, kaso iniwan na lang basta-basta nung may-ari. Tsaka ang nakakapagtaka dito, guys, bakit ka magpapatayo ng bahay dito mismo sa gubat na nag-iisa, tapos iiwan mo lang din? Tapos ang nakakapagtaka, may hagdan pataas, 'di ba? Sa lahat ng viewers na makapanood na to, gaano kalaki o halaga ang naubos ng bahay na ito at bigla na lang nilisan. Nag-iisa lang ito sa gitna ng gubat, 'di ba? Dito pa mismo sa may bangin. Ano? Grabe, tingnan mo. Bubong pa lang, bakal pa lang. Libo-libo na ang naubos. Yan, CR, tiles.
Grabe. Ang ganda. Diba? Ang ganda niya talaga. Oh. Ito yung loob, kusina niya. Ang ganda. Ano dito? Nakalak ang pinto nila. So, baba na tayo guys. Dahil napakadelikado. Baka may manlapa sa atin dito. Nakakapagtaka lang dahil merong ganito sa gubat. Tingnan mo. Kakaiba talaga yung area. So maraming dumadaan dito kasi salungat siya, parang papasok dito, traffic hazard. Marami palang na-aksidente dito kasi nakasulat dun sa kabilang side, accident prone area, maraming namamatay at na-aksidente. So kung susumahin, maraming namatay, maraming nagpapakita dito kasi mismo bangin na yan. Grabe oh. Nakakatakot yung area na to. Sobra. Ayan o. Tingnan mo yung bahay na yan o. Nangihigop yung bahay guys. Guys, nangihigop. Nangihigop yung bahay. Ang bawat bahay ay may sariling buhay, ngunit kapag ito ay tuluyang iniwan ng mga tao, mabilis na nagbabago ang enerhiya nito. Sa tradisyonal na paniniwalang Pilipino, ang isang bakanting bahay ay hindi nananatiling bakante ng matagal. Sa oras na nawala ang ingay, tawanan at yapak ng mga tao, ang positibong enerhiya ay napapalitan ng tinatawag na stagnant o yin energy. Isang malamig, madilim at tahimik na puwang na nagsisilbing bukas na imbitasyon para sa mga elemento at ligaw na kaluluwa. Ang paniniwalang ito ay malalim na nag-ugat sa ating kasaysayan, partikular na sa animismo ng ating mga sinaunang ninuno bago pa dumating ang mga Kastila. Naniniwala sila na ang bawat sulok ng kalikasan, ang lupa, puno at bato ay pagmamay-ari ng mga anito at lamang lupa. Ang pagtatayo ng bahay ay itinuturing na paghiram lamang ng mga espasyo sa kanila. Kaya naman kapag ang isang tirahan ay inabandona at muling nilamon ng kalikasan, tinutubuan ang baging, nilulumot at nagdidilim, itinuturing ng mga elemento na binabawi lamang nila ang kanilang orihinal na teritoryo. Ang mga kapre, duwende at masasamang espiritu ay natural na naaakit sa mga lugar na walang buhay upang doon maghari. Sa kabilang banda, may paliwanag din ang mga modernong psikolohiya sa takot na nararamdaman natin sa mga abandonadong lugar na tinatawag na kinopsiya. Ang ating utak ay likas na naghahanap ng pamilyar na ingay. Kapag pumasok tayo sa isang bahay na dati ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay mistulang misteryo sa katahimikan, ang ating guni-guni ay nagiging mas malikhain. Ang bawat kaluskos ng hangin, langit-ngit ng lumang kahoy o anino ng mga daga ay madali nating naiugnay sa mga hindi nating nakikitang nilalang. Dahil dito, naging tradisyonan na ang mga Pilipino na huwag hayaang matulog ang isang bahay. Madalas nating maririnig sa mga matatanda na kahit na walang nakatira, dapat ay may naiiwang ilaw o may taong regular na bumibisita upang magingay sa huli. Maging sa kultura man o sa psikolohiya, iisa ang pinatutunayan nito: ang bahay ay idinisenyo para sa buhay. Kapag iniwan ito ng mga tao, may ibang puwersang handang pumalit upang upuan ang katahimikan.